Tanghali na makarating si Tristan at ang anak sa Laksamana Hospital. Inintay pa kasi nila si Isabel dahil gusto ng anak niya na makasamang dalaga. Pero tumirik na nga ang mga mata ng anak wala pa rin ito. Nangako nga ako hindi naman pala ito kain to pa rin. Kunot na kunot ang noon niya at nakatiim ang bagang habang tinatahak na ng anak at ng kanyang mga magulang ang opisina ni Isabel. Ang anak niya buhat niya na matamlay na nakayakap sa kanya. She has a lot of explaining to do to his daughter. Tristan, ayusin mo mukha mo, sita ng kanyang ina. Hindi maganda na yan ang ihaharap mo kay Isabel. Intay mo muna siya magpaliwanag bago ka magalit. Sa anak ko siya magpapaliwanag, hindi sa akin. Wika niya. Wala naman akong pakialam kung hindi siya umuwi sa bahay. Namamangha siyang tinitigan ng ina. Ayun naman pala bakit parang galit ka? Dahil nangako siya sa anak ko. Baka naman kasi may rason siya kung bakit hindi siya nakauwi kagabi. Saan naman ang ama niya? You should remember your limit, Tristan. Tristan, hindi porket nagpapanggap si Isabel, dapat responsibilidad na rin niyang magpaliwanag sa ama mo. Magtulungan kayo, hindi yung kailangan na siya ng lahat. I know what you've been through. Now that Francesca has a tumor, alam ko, gustong gusto na ni Francesca na magkaroon ng isang ina. And we're lucky enough dahil kahit papaano, dumating si Isabel sa buhay niyang mag-ama na nakabawas sa pasanin mo. Pero wag mo naman sana ibigay lahat kay Isabel. Alalahanin mo na isang buwan pagkatapos ng operasyon, babalik na kayo sa dati ninyong mga buhay. She as a single doctor and you as a businessman and a father. Di siya nakapagsalita dahil tamang ama niya. Niya dapat inihingi kay Isabel ang hindi nito kayang ibigay. Dapat nga magpasalamat pa siya dahil tinulungan siya nito sa anak. Hanggang doon lang yon at wala nang iba pa. Good afternoon. Natigilan sila nang salubungin sila ng isang pamilyar na lalaki. Are you ready for the chemo? Walang emosyong tanong nito. May kasama tong dalawang nurse at isang doktor. Naguguluhan man sinagot niya ito. Yes, actually we're going to meet your sister. Actually she's on her leave now. Wika nito. Kaya nirefer niya kayo sa akin. Mas lalong kumunot ang noon niya sa sinabi nito. He heard his daughter whine about to cry. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya na halos ikasakal niya. Pero hindi niya yun pinansin. Gusto niyang malaman kung bakit sa rin ito pinagkatiwala sa ibang doktor. Hindi niya sinabi sa amin. Wika niya. Nangako pa naman siya sa anak ko na siya ang sasama at titingin sa anak ko. Nangunot na rin ang noon ng lalaki at mababasa na sa mga mata nito ang galit. Why is that? Let's just get this over with. Sambit na lang nito at saka akmang tatalikod nang humikbi ang kanyang anak. I want mommy! Then she gave a little whimper to protest. Ayoko sa ibang doktor, Daddy. I only want mommy. Muling humarap sa kanila ang doktor na sa anak niya nakatingin. We need to do this right now, kiddo. Your mom will get so angry at me if I don't do this. But she promised me, he sighed. How about this? After we finish her chemo, we will visit her. Sa anak siya nakatingin. We need to do this right now, kiddo. Your mom will get so angry at me. But she promised me. How about this? Do you know her house? Biglay umaliwalas ang kanyang muka. Of course, I'm her twin brother. Anito sa seryosong tinig. I know everything about her. So, shall we go start your chemo? Yes po. Ang kaninang matamlay na mukha ng anak, nakangiti at masigla na. I am excited to see her house. Malaki po ba? We don't brag, kid. Nakangising tugon lang nito at saka sila tinalikuran. Sila na may sinundan ito. Napakurap-kurap si Isabel nang pagbukas niya ng maliit na pinto ng kanyang gate, mumungad sa kanyang kapatid na si Aaron, at di niya inaasahang kasama nito ang mag-amang sina Tristan at Francesca. Lihim siyang napumura na makita ang bata na buhat ni Tristan. Nakalimutan niyang dapat kasama siya ng mga to sa ospital, kung di lang dahil sa kapatid na si Celeste at Alexa na ngayon nasa loob ng bahay niya. Pinagmasdan niya ang walang maling na bata. Malamang epekto rin yun ng chemotherapy. Natigilan siya na makita ang madilim na tingin ni Tristan sa kanya. Nag-iwas na lang siya ng tingin at tumarap sa kapatid. Binigyan niya ito na nagtatanong na tingin. Dalhin mo muna si Tristan at ang bata sa kwarto. Utos niya sa kanya. And then, come down and we will talk. Tumango siya. Alexa and Celeste are inside. Imporma niya at saka muling bumaling sa binata. Madilim man ang tingin, sinalubong niya ito. Follow me. Sambit niya at saka siya tumalikod at nagpatiunang maglakad papasok. Dahil nasa loob ang dalawang kapatid, inaasahan niya na makikita ng mga to si Tristan at Francesca.
Baka sa mukha ng mga ito ang takot, pero na makitang mag-ama, biglang napuno yon ng katanungan. Di na lang niya pinansin ang dalawa at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Tinungo niyang left wing kung saan meron sang silid. Kagad niyang binuksan ang pinto, niluwagan para makapasok ang dalawa. Kid stuff? Takang tanong ng binata. Nieces, these are all mine. Pigil na rito. These are my old stuffed toys. Toy house. She can use it. The room are full of her childhood stuff. Ang lolo niyang mismo nag-utos na doon ilagay ang mga gamit niya nung bata pa siya. Tulad na lang ng mga manika niya, stuffed toys, toy house, at yung mga kitchen toys naroon. Di rin mawawala ang mga luma niyang damit at mga gamit na tinambak doon. Ayaw kasi ng lolo niyang ipamigay ang mga yon dahil maraming alaala ang mga yon sa kanya na ayaw nitong pakawalan. Kung ano man yon, hindi niya alam. Maayos din naman ang kwarto. Di madumi dahil tuwing linggo nagpapadala ng kasambahay ang lolo niya para linisin ang buong bahay niya. It's clean. Lahat ng yan pinapalabhan ko tuwing linggo. Aniya, at saka inayos ang kama para mailapag na ang bata. You can put her now. Kagad namang sinunod ng binata ang utos niya. Naglakad to papalapit sa kama. Maingat na ibinaba ang bata. Pagkatapos ay saka nito kinumutan. How's the chemo? Good. Walang emosyong sagot ng binata. Your brother is good. Wika nito at saka bumaling sa kanya. He took really good take care of Francesca and he also keeps his promise. That's why we're here. She heaved a sigh. Alam niya na ako nung pinupunto ng binata. Look, pupunta naman sana ako. Hindi paliwanag ang gustong marinig mula sa iyo, Isabel. Pigil nito sa kanya. Wala naman kaming karapatan na hingin ng paliwanag mo. We're just your patient after all. Ang gusto ko marinig ay ang salitang, I'm sorry, mula sa'yo. She blinked 2 times and laughed sarcastically. Eh di mas lalong wala kang karapatang hingin yon. Tristan, mahirap ang pinapagawa mo sa akin. Ganun na lang ba yun? Pagkatapos mong mangako sa anak ko at hindi to pa rin, ayaw mong humingi ng tawad sa kanya? Anito na nakatiim na ang bagang. Ang mga mata nito'y matalim na nakatingin sa kanya. You should have seen her face. She was waiting for you. Hinihintay ka niya sa labas pero hindi ka dumating. Pinaasa mong anak ko. Malakas niyang tinampal ang dibdib ng binata dahil sa pagsigaw nito. Matalim na rin ang tingin niya rito at kung nakamamatay lamang ang mga tingin, kanina pa sila parehong patay. Don't shout at me. Balik sigaw niya rito. Wala kang karapatang sigawan ako sa sarili kong pamamahay. Akala mo ba hindi ko tutuparin ang pangako ko? Well, tell you what, I hate promises pero para sa anak mo gagawin ko. Kahit naman di ko naman dapat ginagawa. Kahit ayokong gawin pero para kay Francesca ginagawa ko. I'm coming out of my own element for your daughter. Dahil nakikita ko sa kanya. Natigilan siya na mapagtanto ang dapat sana'y sasabihin niya. Bumuga siya ng marahas na hininga upang pakalmahin ang sarili. Iwan lang muna kita rito. Mag-usap na lang tayo. Mamaya, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malamig nitong saan. You know what? I think you're right. Maybe I should go look for her real mother. Hindi ko na dapat inihingi sa iyo ang mga bagay na hindi mo naman responsibilidad. All of this was my fault. From now on, gawin mo na lang ang sa tingin mo ay kaya mong gawin para sa anak ko. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kayang gawin at huwag ka ring mangako sa kanya. Please lang. Tumango na lang siya, tsaka tinalikuran niya ito, tsaka naglakad palabas. Nagtungo sa baba upang puntahan ang mga kapatid. Nagsilingunan ng marinig ang mga ito ang yabag niya. Ang dalawa niyang kapatid na babae, may mga nagtatanong na tingin sa kanya. Who is he? Tanong kaagad ng kapatid niyang si Celeste. Kunot na kunot ang noon nito. And the kid? They are my patient. Kaagad na sagot niya. Anyway, nakapag-usap na ba kayo? Pag-iiba niya ng usapan nang bumaling sa kanya ang kapatid na si Aaron. What do you think? Marahas na bumuntong hininga si Aaron saka umiling. I don't know. Biglaan kasi kaya hindi ako nakapag-isip. Aaron, oo o hindi lang. Madali lang sagutin yun. Sikmat niya. Payag ka ba sa kasal o hindi? Well, bigla itong nag-isip. Payag ako kung kapalit nun hindi na ako gagambalain pa ni Cassie. Aaron? Sabay-sabay na sabay nilang tatlo kay Aaron. What? Inosenteng tanong nito sa kanya. I am just being honest. She's already in my nerve and I think that's the only way to get rid of her. And besides, hayaan na natin si Mommy at sa direktor.
Buhay nila yon, doon sila malaya. Ayaw niyo na bang maging masaya si mommy? Hindi naman sa ganon, kuya. Si Alexa ang sumagot. Hindi pa kasi ako handa na magkaroon ng kahati sa atensyon ni mommy. Aaron snorted. Sarili mo lang iniisip mo kung ganon. Wika nito, tsaka sila nito sinamaan ng tingin. You're only thinking for yourself. Hindi yung iniisip ko na makapagpapasaya kay mommy. Ang gusto niya kasi kayo magdedesisyon para sa kanya. Sermon nito. You have your own life, and yet you are butting into her? Anak lang tayo. Kapag nagkataon magkakaroon din tayo ng sarili nating pamilya, sino mag-aalaga sa kanya? Sige, ngayon pa lang. Magboluntaryo na kayo kung wala kayong balak na mag-asawa. Isa ako sa tututol. I am not saying this because I really want to get rid of Cassie. I am saying this because as her son, I only want what's best for her and what can make her happy. At kung ang makapagpapasaya sa kanya ay ang pagpapakasal kay Director Santos, then so be it. Walang nakapagsalita sa kanilang tatlo. 3 against 1 pero silang tatlo pa ang talo. Ang ibig sabihin mo, mama's boy ka lang. Nakangising pangaasar ni Celeste kay Aaron. Who is the baby boy in the family? Dumilim ang mukha ni Aaron. Shut up, Celeste. Baka gusto mo sabihin ko kay Lolo kung saan ka nakatira. Hindi na uubra sa akin yan. Nakangisi pa rin sambit na Celeste. I already surrender. Sa bahay na ako nakatira ngayon. But that doesn't mean that I have to get involved with family's business. I came back because Sidon is back. The heir, she quoted. Meaning I'm not the one of Lolo's options anymore. I am free to do whatever I want. Umiling na lamang siya rito. May family dinner tayo mamaya. Imporma ng bunso nilang si Alexa. With the Santos family, of course, and Lolo will be there. Anito at saka bumaling sa kanya. Are you coming? She is coming. Salubong ang kilay niya nang bumaling sa kapatid niya si Aaron. You can't command me? With Tristan and Francesca, of course. What? Alangan namang iwan mong mag-ama mo dito. Nakangisi nitong saad, dahilan para balingan siya ng mga kapatid na babae. Pakilala mo sila kay mommy at lolo. Nakangisi ngunit seryoso nitong sambit. Kinuwento ni Aaron sa mga ito ang tungkol sa binata at sa anak nito. Pagkatapos noon tinukso siya ng dalawa niyang kapatid. Wala siyang nagawa hanggang sundan siya ng mga ito kung saan siya magtungo. Hanggang sa kusina sinundan pa rin siya ng mga ito. Kahit anong pagtataboy niya sa mga ito, lalo pa siyang inaasar. Maging si Aaron, nakikisabay sa dalawa niyang kapatid. Naturing ang kakambal ko. Siya pa ang nangunang mang-asar sa akin? Who tamed the heartless Francesca? Tukso na Celeste. Tristan. Umirap siya sa hangin sa kainis na humarap sa dalawa na nasa likuran niya. For the 10th time, enough! Saway niya sa dalaga. Sinasabi ko na sa inyo, wala kaming relasyon. Hindi mangyayaring iniisip ninyo. But the kid calls you. Mommy? Nakangiting wika ni Alexa na may kislap sa mga mata. I have a niece already. She giggled. I cannot wait to meet her. You know what? I will meet her now. Anito, at saka tumakbo paakyat sa ikalawang palapag ng bahay niya. Alexa! Susundan sana niyang kapatid, pero pinigilan siya ni Celeste. Let her be, sabi nito at saka siya hinila. Ayaw mo yon? May dagdag sa family natin. And to think na isang 5-year-old ng pa, o diba? Wala na siyang nagawa nang muli siya nitong tuksohin. Hayaan na lang niya ito. Where are we going, Daddy? Inosenteng tanong ng anak sa kanya habang nasa sasakyan sila kasama ni Isabel at patungo sila sa kung saan. Ito na ang nagmaneho dahil ito naman ang nakakaalam na lugar na kailangan nilang puntahan. I don't know, baby. Sagot niya rito dahil di naman niya talaga alam kung saan sila pupunta. Di naman kasi sinabi ni Isabel kung saan. Basta nagbigay lang ito ng suit na gagamitin niya at saka dress para sa anak niya. Ang sabi lang nito magbihis sila dahil may pupuntahan daw silang dinner. Tanong mo na lang ang mommy mo. Ani ha? Nang hindi tinatapunan ng tingin si Isabel. Where are we going, mommy? Baling nito sa dalaga. It's a secret, baby. Tipid nitong sagot sa anak. Di na maling nagtanong pa ang anak at yumakap na lamang sa kanya. Dahil mabilis magpatakbo si Isabel, kagad silang nakarating sa patutunguhan. Halos mahugot niyang hininga tuwing bibilisan pa nito ang takbo. We're here! Sambit ng dalaga nang bumaling sa kanila. Sinamaan niya ng tingin ng dalaga. What? Inosenteng tanong nito na makaparada na sila sa tapat na isang malaking bahay.
Aware ka naman siguro may kasama tayong bata, di ba? Tumango ito. Oo naman. And she seemed happy the way I drive, right baby? Anito na bumaling sa anak. Yes, mommy, let's do it again. Magiliw na saad nito. Kaagad niyang binuksan ng pinto, tsaka sabay silang bababa ng anak. No, we are not doing it again. Sasakay na lang tayo sa taxi mamaya. I don't want to risk your life, baby. Nanlumo ang bata at bagsak balikat na tumingin sa kanya. But I like how mommy drives her car. It's faster than our car. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng dalaga, dahilan para balingan niya ito at pukurin na masamang tingin. Nagkibit balikat lang ito at saka naglakad papalapit sa kanila. Saan mo ba kami dinala? Tanong niya rito. Kagagaling lang ni Francesca sa chemo. Dapat nagpapahinga siya. Naging malamig ang ekspresyon ng dalaga, tsaka sumulyap sa malaking bahay. Just follow me. Sambit ni Isabel, tsaka ito na ang bumuhat sa bata. Kahit na anong mangyari kapag makaharap mo, Isabel! Sabay silang lumingon sa nagsalita. At halos mamilog ang kanyang mga mata at mapawang ang labi niya na makilala kung sino iyon. Don Lucio Laksamana, one of the business tycoon. Isa sa hinahangaan niyang businessman. Lagi siyang bumibili ng magazine nito kung saan lagi itong napifeature. Ito kasi ang inspirasyon niya kaya naging maunlad din ang business niya. Lagi niyang sinusunod ang mga advice nito kaya at malago din ang sa kanya. Napanunok siya at biglang kinabahan. Hindi lang naman kasi mga positibong bagay ang nalaman niya, pati na rin mga negatibo, kung paano ito nakakatakot kalabanin dahil sa iba daw tumagalit. May impluensya at makapangyarihan. He can bring your own company down only as he pleased, and the last thing he wants is to be on his bad side. Lolo? Sambit ni Isabel na mas lalong kinagulat niya. Lolo niya to? Fuck! Laksamana nga pala si Isabel. Bakit di niya kagad nalaman? I never expect to see you here. Anito at saka ngumiti. What happened? Isabel snorted. Aaron happened. Don Lucio chuckled and faced him with a questioning look. Who is he? Tristan, sir. Siya lang nagpakilala at saka niya nilahad ng kamay. Tristan Salvador. Tumango ang matanda, tsaka ito nakipagkamay. It's nice to meet you. Wika ng matanda, tsaka bumaling muli kay Isabel at sa anak niyang buhat ng dalaga. And when a pretty little girl we have here. What's your name, young one? Francesca Juliana Salvador po, sagot ng anak. What a beautiful name you have. Komento nito, isinama ko nga pala si Miguel. Imporma nito kay Isabel, tsaka lumingon sa likod at nakita niya isang lalaki na ngayon lang niya napansing naroon. Francesca Juliana Salvador po, sagot ng anak. Miguel Santillan, nice to meet you. Tristan Salvador, pagpapakilala niya. Miguel here wants to meet your mom, Isabel. Singit ng matanda. Is that okay with you? Total magkakilala naman na kayo at nagkamabutihan ng loob. Might as well introduce him to your mother? Kumunot ang noon niya at saka bumaling sa dalaga. They're here. Anunsyo na isang babae na sa pagkakatanda niya, nakababatang kapatid ng dalaga. Naalala niya kanina ito nang bigla na lang pumasok sa silid na pinapagamit sa kanila ni Isabel. She introduced herself as Alexa at sino siya para hindi magpakilala sa kapatid nito. Si Isabel at Alexa ay magkamukhang magkamukha. The nose, the eyes, the lips are very similar. Ang pinag-iba lang ng mga ito ay parangiti si Alexa at napakasarap kausap. Kanina habang binabantay nilang dalawa ang anak, hindi nito na iwasang magkwento. Dahil doon marami siyang nalaman tungkol sa dalaga. Mga bagay na ngayon lang niya nalaman at naintindihan. Nagkwento din siya tungkol sa buhay niya. Lahat-lahat hanggang magkaroon siya ng anak at na magkasakit ito. Alexa seems to understand the situation. Kaya naman close na silang dalawa. Hi kuya! Bati nito sa kanya at saka siya nito niyakap na tinugunan naman niya. Mabutit na karating kayo. Akala ko kasi hindi papayag si Ate Isabel. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. What do you mean? Hello? Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang sumingit sa usapan ng isang napakagandang babae. Nakita niya na ito kanina sa bahay ni Isabel pero hindi niya ito nakilala. She has the fierce look and a seductive stare. Her blonde curly hair suit her perfectly. Just like Isabel and Alexa, she has that red cupid lips too pero mas plump lang ang labi nito kaysa kay Isabel. Hindi na siya magtataka kung kapatid din to na Isabel. Matiim na nakatitig sa kanya ang kulay asul nitong mga mata na halatang nangaakit. I'm Celeste.
pagpapakilala nito sa kanya at saka nilahad ang kamay. Kapatid ni Isabel. She wear that seductive smile that can make every man drool. Nice to meet you. Hi. Akmang tatanggapin niya ang kamay nito nang agawin ni Isabel ang kamay niya. Kunot noon niya itong nilingon na matalim ang tingin sa kapatid. You can flirt with anyone else, but not with him. Kumabog na malakas ang puso niya habang nakatingin pa rin sa dalaga. Celeste chuckled. Yeah, for you he's an exemption. Anito at saka muling tumingin sa kanya. It is so nice to meet you, Tristan. Sabi pa nito at saka naglakad palayo sa kanila.